Po sa ating lahat. Good morning po, brothers and sisters. Pati na lang po yung mga kapatid natin ng good morning mga kapatid. Yan, welcome po sa GSCC Community Church. Yan po. At welcome din po yung mga bago po, kaklase. Welcome po, brother. Sige po, tayo mga natagang limuko po para nalamin mo natin yung presensya ng Panginoon. Yes, Father. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Naman namin makapangyarihan sa lahat. Kami tumutulong ngayon sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo ang Panginoon, Father God. Salamat po sa mga nagdaang araw, Panginoon. Na mga pag-iingat po sa amin, Panginoon. Mga anak mo, Panginoon, na nanarito, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga pagdala mong sila dito dahil Ikaw, Diyos, ang inuna namin, Panginoon, sa umagang ito o sa araw na ito, Lord Father God. Lord, o Diyos namin makapangyarihan sa lahat, hipuin mo, Panginoon, ang bawat isa na namin, Panginoon. Yakapin mo sila, Lord Father God. Alam po namin, Panginoon, at alam mo rin, Lord Father God, na minsan may mga nararamdaman sila, Panginoon. Sa iyo namin lamang, Panginoon, nilalapit ito, Lord Father God. Alam po namin na wala pong posible sa iyo, Lord Father God. Tinataas ka namin, kinapupunan, Panginoon, sa magang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, buksan po natin yung Bible po natin sa aklat ng Jeremiah po. Sa Old Testament po, Jeremiah chapter 1 verse 4, 5 po. Ito po, yung iba po, familiar na po ito. Sabi, ang pagkatawag kay Jeremiah, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa pinaglihi at na kay sinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ayun po. Amen. Yun, sinasabi po ni Lord Father God na hindi pa nga tayo pinapanganak, pilitin na talaga tayo bago tayo sinilang. Nung isinilang na tayo, laking tuwa po niya. Dahil po, tayo po yung binigyan niya ng talento, binigyan tayo ng halaman, karunungan, para gumamit. Pero tayo yung, kahit man saan tayo dako ng mundo na magpunta, tayo naging propeta, pinapakita rin natin sa kanila yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon na tayo maging good example para sa kanila. Naibabagi natin, na-share natin yung mga salita ng nasa Biblia. Yun po. And then, doon po sa Jeremiah 10:10, sabi po rito, ako lang si Yahweh, ang Diyos ng napakadakila at makapangyarihan. Yun po. Ang Lord po natin is, God is so true. Tunay po siyang Diyos na makapangyarihan. Ayun po. Amen po. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Inahin po na tumayo po tayo muli at sama-sama tayo manalangin at pagdarang sa ating Panginoon. Yes. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Muli, Panginoon. Hallelujah, Lord Father God. Kami nagpapasalamat, Panginoon. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin namin, Panginoon, ang simbahan ito, Lord Father God. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na narito, Lord Father God. Mga anak mo, Panginoon, mga nagmamahal sa iyo, Panginoon. At sa iyo rin, Panginoon, na kami nagpapasalamat, Lord Father God, sa pagmamahal mo sa amin, Lord Father God. Bago pa magsimula, Panginoon, itong church na ito, Lord Father God. Lord,
bago kami makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, yung mga puso't isipan namin, Lord Father God. Alisin po, Panginoon, yung mga sumasagapal po sa aming mga isipan, Panginoon. Ano man yung mga sumasagapal, Lord Father God, alam po namin, Panginoon, ay tinagal po pa, Panginoon, bago pa kami umalis sa aming tahanan, pumasok dito sa iyong simbahan, Lord Father God. Lord, dinadalangin namin ang bawat isa, Panginoon, dito, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, dahil ginabayan mo sila, Panginoon, na dinala mo sila dito, Lord Father God. Ikaw, O Lord, yung inuna namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pag-iingat mo sa amin, sa eskwela, sa trabaho, kung ano man, Panginoon, yung pinagkakabalan mo, Lord Father God. Dahil alam po namin, Panginoon, na ginagabayan mo kami, Panginoon, binibigyan mo kami ng protection, Lord Father God. Tipuin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Kung ano man yung mga nararamdaman nila, Panginoon, sa kanilang buhay. May sakit man, Lord Father God, kahinahan, Lord Father God. Pagdaluyan mo, Panginoon, ang iyong mga panal na makapangyarihan na dugo, Lord Father God. Tipuin mo sila, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, na magdadala yung mensahe, Lord Father God. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Lord Father God. Upang sa gano'n, Panginoon, ay yung mga salita mo lang, Lord Father God, ang aming maririnig, Lord Father God. Pagpalahin mo siya, Panginoon, ang kanyang pamilya, Panginoon, sa puma ng kanyang pamilya, Panginoon. Bless them, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, na iyong mensahe, Lord Father God, na aming maririnig, ay mabibless kami, Panginoon, paglabas namin dito sa lugar na ito, Lord Father God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you po, Lord, sa iyong pagmamahal muli, Panginoon. At dinadalangin din namin, Panginoon, yung mga tutugtog at aawit, Panginoon. Iwamagsin namin, Panginoon, sa iyo lahat-lahat, Panginoon, ng aming makakaya, Panginoon. Dahil, Panginoon, ikaw yung nagbibigay ng lakas sa amin, Panginoon, sa aming buhay, Lord Father God. Thank you po, Lord. Ito po yung gitna pa, Panginoon. Sa lugar na ito, Panginoon, tinataas ka namin, Panginoon, sinasamba, kinapupurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapak po natin. Ito yung full of love, full of peace, and blessing po sa ating lahat, mga kapatid. Yan yung we-greet muna ating mga katabi na Happy Sunday. Yan. Pwede ba kabayan natin? Yan, as well naman dyan. Kasi throughout the week, throughout the challenges, ay napagtagumpayan natin. At ngayon narito tayo to give praise, to give worship to the Lord, and makinig na kanyang mga salita, and to fellowship na rin. Pwede ba palakpakan natin si Lord? Ayan. First, I just want to share this message sa inyo na naniniwala ko ba tayo na ang buhay natin ay we're just like running a race. Tama po ba? Amen po ba? No, we are like running a race. We run a race. Tama po? Amen? Ayan. Sabi kasi thank you, Lord, kasi throughout the race ay sinasamahan niya tayo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Do you agree na life is like running a race nga, and there is a start and may dulo rin? And sabisigin natin bawat puso natin na kung ano ba yung tinatakbo mo ngayon. Are you running lang ba for survival? Are you running para sa mundo? For the dead end? Para lang sa dead end? Or tumatakbo ka for Christian life? Tama ba yung daan mo? Or mali? Papunta ka ba kay Lord o paalis? And the imagery dun sa verse na binigay sa akin there is to highlight yung perseverance, yung discipline in Christian life, and yung journey mo na having a goal of eternal life. Yun lamang. And pwede palakpakan natin si Lord. And God's message niya sa atin kasi nakikita ang Lord kung nasa niya na nakikita ang Lord kung siguro iba nasa
magsa-start pa lang ng race. Yung iba, 1/4 na, iba 1/2 na, iba, on fire pa rin, yung iba pagod na, yung iba nauuhaw, and God is offering us to rest lang. Uminom ka, be refreshed. Lapit ka lang kay Lord and makinig na kanyang mga salita, do fellowship, mag-church ka. And yun yung parang inanasahan nila sa praise natin today na running. And there is a race. And kung ramdam mo you are nabibigatan ka, kasi hindi mo ba sinasurrender kay Lord eh. Ngayon, let's pray, let's surrender lahat ng kabigatan natin. Kaya para sa pagtakbo natin, hindi na tayo mabigatan, hindi na tayo nilingon pa sa likod, kundi paharap na tayo, kundi to go to eternal life. Palakpakan natin sa Lord. Palakpakan natin. Amen, amen, amen. And palakpakan natin yung bridge na nakata na to. Ang ganda eh. Onwards we draw towards the light. Onwards we draw towards your light. Desperately seek to know you more and more. Further beyond ourselves, to your love, minsan ka. Onwards, we draw towards your light. Running, desperately seek to know you more and more. Further beyond ourselves, to your love, onwards, we draw towards your light. Desperately seek to know you more and more, Lord Jesus, and further beyond ourselves, to your love, to your Jesus, to your love. Let's sing, we are running, we are running. We're chasing after all that you are, Lord. We're chasing after all that you are. We are running. It's all that we want, it's all that you want, it's all that we want now, Lord. Kaya wala pa naman si Lord. Amen.
Nasabi ka na thank you Lord talaga. I'm doing this for your glory, Lord. Hindi para sa mga tao sa harapan ko. Hindi dahil gusto ko yung ginagawa ko, dahil gusto ko pinapalakpakan ako. I'm doing this for you, Lord. Kung makalimutan ako ng lyrics ko, kung magkamali man ako, alam na rin sa puso ko na I'm doing this for you. Kaya mga kapatid, patuloy natin. Pupurihan si Lord. Let's worship Him individually. May mga distractions man. May mga problems, may mga challenges. Siguro nag-knock-tip. Pero, yan. Alam ni Lord yan. Patuloy ka lang. Run the race. Chasing to be more like Jesus. And magkaroon ng yung kagustuhan, sabi nga doon na to be more like Him. Because all that we want, and because all that you are is all that we want. Thank you Lord, kasi we're never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop, oh Lord. We're never gonna stop. And now, thank you Lord. And we wholeheartedly back noon, we will sing to you, Lord.
libre sa inyo lahat. Tatanggapin niyo lang kay Lord. Tatanggapin niyo lang si Jesus Christ as your Lord and Savior. Wholeheartedly. Grant of His salvation. And as you run the race, you will not be more like Jesus. Be more like Him. Hindi lang to attend. Makinig ka ng mga salita, hindi lang maging praise and worship. Do devotion, do prayer. Discipleship. Share the word of God, mga kapatid. Let's sing. And He will stand how you surrender. When you surrender, more. Let's taas ang mga ano. Kung gusto natin, mga kapatid, alam mo na rin, nasa puso mo ngayon, mga kapatid. Nakikita ka nila. Let's sing. You will stand. You will stand. I can surrender. I leave you down. Thank you, Lord. Ayun. Napakasarap talaga pagka umawit tayo sa ating Panginoon. Yun po, nawawala yung ano natin, yung pagod. Yung mga nagdaan ng isang linggong pagtatrabaho natin. Tapos bibigay natin yung araw ng pagsimba para sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, dumako po tayo sa ating pasasalamat po. Sino po yung gusto mong pasalamat?
napaka ano po yung ibabalik din natin yung pasasalamat para sa Panginoon, para yung ginawa natin ay yung binibigay niya at yung paggabay niya sa atin, pasalamat natin. Sino po yung gustong ano? Si Brother Jojo at Paparazzi. Salamat po kay Lord kasi umabot ako sa kanya. At sa birthday ko, salamat kay Lord. Umabot na ako ng 48. Ayan. Palakpakan natin si Lord kasi si Lord lang ang kaya mo mag-extend o magtagal ng buhay ng para sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Ayan po. Maraming mga problema o mga stress o mga bagay-bagay. Pero salamat sa Panginoon at kumbaga binigyan niya tayo ng foundation, binigyan niya tayo ng pananampalataya at para tayo ay makapagpatuloy at hindi tayo mawala doon sa path. Katulad nga sinakinata ni kanina, we are running towards Jesus, papunta sa Panginoon. At lahat tayo papunta sa Panginoon. Yan lang po. At maraming salamat. Praise the Lord. Titignan mo si Brother Jojo. Gatang-gatang talaga. Ngayon po si Brother Jojo yung ano namin. Isa rin sa preside po namin yan. Mayroon pa po? Ako na. Iyon po, pasasalamat ko na rin sa Panginoon yung mga nag-araw, yung mga sa pagiging sa trabaho. Pero, kundi ay talaga, yung na-aksidente, yung motor ko, yung na nakaraan na mga yun. Pero, awa na Diyos, wala na nangyayari sa akin. Tumapling lang ako sa phase 12, so may ayun sa may malit na puno doon, pero nakatayo pa rin yung motor, pero ako tumambling talaga sa may pero wala naman na naging sa akin. Lang yung bayo lang para tumanda lang na sumakit talaga. So thanks God dahil yung motor lang okay lang yan dahil lang yan, pansamantala lang yung natin yung material na bagay lang yan. Ang malaga yung pa rin natin sa Lord, yung dumudulong pa rin tayo sa Kanya na langin at yun, pinapasalamat pa rin yung buhay natin dito sa Ayun po. Meron pa po mga papasalamat. Palakpakan natin si Panginoon, parang tayo, para magising po tayo. Palakpakan muna natin si Lord. Lord po. Amen. Wala na po pa. Meron pa po. Isa na lang. Wala na po. Sige. Yun, parang talaga sa I welcome pa rin natin yung mga ayun, si brother, welcome po natin sa JCC. Sa mga bago po sa mga klase nila, nila brother, pangalan ni brother, yun po. Sige po, kung wala na po, tinatawagan na natin si Pastor po. Palakpakan po natin si Pastor Pedro sa inyo. Okay, gandang umaga po sa lahat. Pasensya na po kayo at na-traffic ako sa bahay hanggang hindi. Andiyan lang po ako sa Sunday School, no? Kala ko may mga magpapatotoo pa para mapagbigyan, no? Pero kung wala na, tayo dadako na sa mensahe ng Panginoon sa umaga nito. Okay, handa na po ba kayo na makinig ng salita ng Panginoon? Handa na po ba kayo? Amen. So, ngayong umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo. At buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat ng Mateo o sa Matthew chapter 24, 27 to 44. Okay? Ulitin ko po sa aklat ng Mateo
So sa wikang English, Matthew chapter 24, 27 to 44. Pasabay-sabay ko natin basahin. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng araw ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tayo pong lahat ay umukat manalangin. Purihin ka, aming Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon. Salamat po, Panginoon, sa biyaya na pinagkaloob mo po sa amin na magkaroon kami ng panibagong buhay at lakas. Salamat po sa pagkakataon na makarinig po kami ng iyong mga salita at patuloy nga ng kahulugan. Ang mensahe nito ay aming pong maunawaan, maintindihan upang ito'y maging kalakasan ng aming pong mga espiritual na pamumuhay. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Bigyan mo po ng karunungan ng bawat isa. Bigyan mo po ng pagmamahal. At nawa, Panginoon, ay buksan po namin ang aming mga puso't isipan na tanggapin ng maluwag. At patuloy nga na magpapakumbaba po kami, Panginoon, na wala po kami magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Samahan niyo po kami hanggang sa aming pagtatapos at patuloy na ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang mapasalamatan, maitaas, at maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Muli ay puri ng Panginoon Diyos sa umaga ito sa kanyang mga mensahe na ipapahayag sa atin. So, ngayong umagang ito, sa ating pong, aware po ba kayo na next month na po ay mahal na araw na? No? Sino po dito yung aware? Sino po dito yung nakakaalam ng eksaktong petya ng Holy Week? 17, 18, no, mag-start siya ng 14, no? Monday, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hanggang 20. So, siguro itong message ng Panginoon Diyos sa atin sa umagang ito ay preparation. No? Paghahanda na kung saan ay maihanda po yung ating mga spiritual na pamumuhay. Kasi sa mga last na mga mensahe ng Panginoon, ay binigyan na tayo ng mga encouragement na mga mensahe na nagpapatunay na ang Diyos talaga ay hindi nagpapabaya. Okay? And then, kinuman din tayo ng Panginoon last Sunday na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. So today, my brothers and sisters, ipiprepare tayo ng Panginoon na maunawaan at maintindihan po natin yung buhay po natin bilang isang mga mananampalataya. So aware naman tayo dito na ang buhay po natin sa mundong ito ay pabilisan. Di ba ba? Pabilisan, nagmamadali yung buhay po natin sa maraming aspeto ng buhay po natin. Nagmamadali tayong umuwi, nagmamadali tayong tumanda o mag-mature, nagmamadali tayong gumraduate sa mga estudyante, nagmamadali tayong maging leaders, diba? Minsan, nagmamadali kang kumain kahit hilaw pa yung kanin. So, talagang ganun yung buhay natin sa kapag napakahirap sa buhay ng isang tao, ito na yata yung pinakamahirap na sa isang tao yung maghintay. Sino yung mainitin dito? Ha? Sino yung nagmamadali palagi? Ha? Opo. Kasi sa pundong ito, nung panahon, siguro yung mga kabataan ngayon hindi na naranasan, no?
na ang mundo noon medyo hindi pa nagmamadali. Yung panahon namin, mga 1980, 90, medyo ano pa, slow motion pa. Pero pagdating ng 2000 or 1990, mga late 1990 na, palagi nang nagmamadali. Sino yung nakaranas dito na maghintay ng sulat ng isang buwan? Nakaranas ba yung mga kabataan? Nakaranas ba kayo noon na susulat kayo sa inyong nililigawan, umahal sa buhay, and then after 1 month pa darating yung sagot? Siguro yung mga kabataan din. Sino hindi na nakaranas doon? Pakitaas ang kamay. Okay. Diba sa panahon po natin kasi ngayon, pag nag-message ka na, gumawa ka ng letter o sulat sa mga mahal mo sa buhay, wala pang 5 seconds, nakareply na kagad. Tama? Tama. Okay? Minsan nagre-reklamo ka pa eh. No? Yung wala pang 5 seconds, naiinip ka na. Ba, sino dito yan? Yung may magjowa. Di ba yung I love you, pero 5 seconds hindi pa nagre-reply na I love you too. Na naiinip na kaagad. Nagagalit na. Sasagutin na. Di ba? Text na kaagad na. Asan ka ba? Di ba? Siguro may kasama kang iba. Di ba? Mga ganun. Kaya hindi ka makapag-reply kasi may katabi ka. Mga ganun. Sino nakaranas ng ganun? Wala. Wala naman siguro na. Pero ang katotohanan mga kapatid, yun yung realidad ng buhay po natin ngayon. Masyado tayong nagmamadali. At ang pinaka-importante na rin-remind tayo ng Panginoon, pagdating sa spiritual na buhay po natin, huwag nating madaliin. No? Yung parang okay na. Di ba? Nagsisimba naman ako, okay na siguro. Di ba? Di ba? Para masabi lang na nabasa mo yung buong Biblia from Genesis to Revelation, binasa mo ng mabilis pero wala kang naintindihan. Di ba? Yung nag-aral ka ng 1 month para maging teacher ka, pero pagdating sa school, nagtuturo ko wala kang may turo. Meron gano'n. No? Sa panahon natin ngayon, mayroong 6 months lang ata na course, teacher ka na. No? Pero pagdating sa school, wala kang alam, wala kang... Kasi nagmamadali ka eh. Pinapaalala ng Diyos sa umaga ito. Gusto ko ipaalala po sa inyo ito. Nire-remind ni Lord, may mga bagay po sa buhay po natin na kailangan po natin paghandaan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magmadali. Okay? Huwag tayo magmadali. Kasi mahirap na pagdating mo sa dulo, nagmamadali ka, mali. Okay? Pagsisisihan mo lang, sana hindi ako nagmadali. Sa buhay mag-asawa. Okay? Sa buhay mag-asawa. Minsan sa buhay po natin, huwag nating madaliin. Hayaan natin na maghanda muna tayo. Marily, Carlo. Kung nakita niyo yung Miley ni Marily, sino yung friend niya, nagkaroon kami ng counseling kahapon. Congratulations in advance na natin sila. Palakpakan po natin, Panginoon. Yung mga naimbitahan, support na lang ngayon, ha? April 16 po ay kakasal na po sila. Okay? Ako na nagkagaw, tayo nila ngayon. So, okay na ba? Malalaman naman nila eh. 1 month na lang, di ba? March 16 na ngayon. Tama? March 16. So, 1 month na lang. And then, this coming Saturday din, mayroon akong ikakasal din. Wala sila rito na. Mayroon ikakasal din dito sa Saturday, 9 o'clock. Okay? So, sa mga magjowa, huwag kayong magmadali. Darating din panahon na yan. Ha? So, ulitin ko po, ang Panginoon ay nag-remind po sa atin na may mga bagay sa buhay po natin na huwag nating madaliin. So, dapat dalhin natin sa isip natin. No? Hindi lahat ng bagay pwedeng agad-agad makukuha natin. Okay? Agad-agad andyan na. Instant. No? Hindi po pwede yun. May mga bagay sa buhay po natin na kailangan nating paghandaan. Number 1, anong title ng message ng Panginoon sa umaga ito? Maging handa. Doon sa last verse, paki-backward na. Kung mapapansin nyo sa last verse na sinabi ng Panginoon sa atin, kaya lagi kayong maging
handa. Okay? Yung word o yung title, diyan ko po kinuha. Maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. So yung ano dito ng Panginoon, yung tawag dito, yung nais ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya is to be prepared, mga kapatid, sa pagdating ng Panginoon. Sino naniniwala dito na ang Panginoong Jesucristo ay muling babalik? Amen. Okay? Gusto nyo walang nakakaalam. Sabi nga dun sa unang verses na binasa po natin dito. Next, may paki-forward ko sa John 14. So, bakit nga ba mahalaga? Bakit nga ba mahalaga na maging handa? Ano ang kahalagahan ng may paghahanda pagdating ng spiritual na buhay? Okay? Kasi lahat naman tayo siguro dito gustong maligtas pagdating ng araw. Tama po ba? Gusto natin makasama ang Panginoong Jesucristo. Di ba? Lahat tayo dito. Sino may gusto na makasama ang Panginoong Jesucristo? Amen. Pero sana wag muna. Ha? Wag muna. Okay. So, pagpatuloy po natin. Bakit nga ba mahalaga? Kasi, paki-forward na. May mas higit pa na kasamaan ang darating. Medyo mali yung ano ko dyan pagkatit ko. May mas higit pa na kasamaan ang darating. Naniniwala po ba kayo doon? Pero minsan sinasabi natin, Pastor, mas ang sama na nga ng mundo ngayon. Di ba lagi natin narinig? Pag nakakapanood tayo ng mga balitang hindi magaganda, ang sama na ng mundo. Sobrang sama na. Yung mga nasa paligid po natin, hindi tayo makapaniwala kung ba ng mga nangyayari. Pero sasabihin ko po sa inyo, may mas higit pa na darating na kasamaan sa mundo. Kaya piniprepare po tayo ng Panginoon na maghanda po tayo. Kasi yung ating kaaway, mga kapatid, hindi yan papayag na hindi tayo ay hatakin pabalik. Pag hindi tayo handa, pagdating ng mga samaan na may experience po natin habang nagpapatuloy po tayo, yun yung magiging hadlang na tayo magpatuloy. Okay, kaya kailangan natin maghanda talaga. Kailangan natin ihanda yung spiritual na buhay natin. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nating madaliin yung pagiging Kristiyano po natin. Okay lang, pa-attend ka. Minsan kasi may nagmamadali na maging leader na, di po ba? Pero pagdating ng leadership, pagdating andun na sa gawain mismo, ay hindi niya, pag may mga dumating na problema, hindi niya kinakaya. Kaya maraming tumatalikod, maraming nagbabackslide yung sinasabi. No? Pagdating sa bilang isang pamumuhay, bilang isang Kristiyano. Akala ko ba pag Kristiyano na, wala nang problema. Minsan, di ba? Akala ko ba pag nagsisimba ako, wala na akong problema pagdadaanan. Ang dami ko na na-experience na lumalapit sa akin. Pastor, bakit ko kailan ako naging Kristiyano? Saka dumating yung mga problema na hindi ko inaasahan. Ano ang problema? Bakit nakaramdam ka ng ganon? Kasi hindi ka naging handa. Hindi ka nag-aral, hindi ka nagpalago, hindi lumalim yung relasyon mo sa Panginoon. Okay lang sa'yo na nagsisimba. Okay lang sa'yo umaatin ng prayer meeting once in a while. Di po ba? Once in a month, di po ba? Okay lang sa'yo, di po ba, na nagbabasa ka ng Bible pero wala namang nagtatranslate sa'yo. Beginner ka pa lang pero pinipilit mo, binabasa mo lang pero literal na nababasa mo lang. Pero yung pinakakahulugan nito, hindi mo nababasa. Kaya maraming napapahamak. Pagdating sa mga kasamaan, dadating sa buhay na, ganito pala. Alam niyo mga kapatid, hinilimbawa ng Panginoong Jesucristo yung pagkakatulad ng panahon ni Noe. Okay? Tulad ng Panginoong Jesucristo yan, mga kapatid. Dito sa verse na number 1, na marami pa yung mga darating na mga pagsubok, mga kapatid. Kasi nung panahon ni Noe, walang tao na naniniwala sa Diyos. Okay? Walang panahon yung mga tao sa Diyos. Kaya nung dumating yung mga kasamaan sa mundo, lalo silang nagpakasama din. Parang agos lang, parang dahon. Inalog lang sila. Kung saan yung alog, doon lang sila. Okay? Sumasabay lang. Nung panahon na yon, ilang taon ba si Noah nung tinawag ng Panginoong Diyos para gawin yung ark?
Nung time na yon, nung tinawag ang si Noah ng Panginoon para buuin yung arko, siya ay 500 years old na. Okay, grabe, nung panahon na yon. Ang tanda na, pero buhay pa. Gagawa pa ng ark. No? 500 years old nung tinawag si Noah para gawin yung ark na yon. At ilang taon si Noah nung natapos niya yung ark? May idea po ba kayo? Kung gaano katagal? Kaya minsan sa buhay po natin matagal talaga yung proseso. Minsan nagmamadali tayo. Pero kung babalikan po natin, no, kung paano binuo ni Noah yung ark na yon, parang Lord, grabe naman ang tagal. Di ba ba? Lord, grabe naman yung proseso. Alam niyo, natapos ni Noah yung ark, 600 plus years old na siya. Grabe. More than 100 years na binuo yung ark. Nung nagsimula siya ng ark, 500 years old na siya, ay nagsimula na siyang mag-aral ng salita ng Diyos na mayroong darating na pagbaha. So ilang taon na nag-share ng Word of God si Noah sa mga tao? More than 100 years. Sabi mo sa katabi mo, ang tigas ng ulo mo. Diba? Grabe, no? Ang tigas ng ulo ng mga tao ng panahon na yon. Biruin mo, 100 years, 100 plus years, na nangaral si Noe sa mga tao ng kabutihan ng Diyos, di po ba? Ng pagmamahal ng Diyos para ma-save sila sa tiyak na kapahamakan, hindi sila nakinig sa Diyos. Si Noe, nung time na yun siguro din, di ba? Para bang nadi-discourage na siya siguro, di po ba? Grabe naman itong mga tao nito. Tagal na akong dito, nangangaral, pero wala pa rin naniwala. Yun yung katotohanan, di po ba? Wala talagang na-save sa mga tao doon sa lugar ni Noah. Kasi ayon sa Bible, si Noah at ang asawa lang niya, at 3 anak niya, at mga asawa ng mga anak niya lang yung naligtas. So ilan yung naligtas? 8. 3 anak niya, pati yung 3 asawa, at silang mag-asawa, si Noe at yung asawa niya. Kasi sa Bible kasi hindi na-mention yung pangalan ng asawa ni Noah. Okay? So 8 pala, 8 lang. No? Grabe, no? Kaya nga mga kapatid, after na bumaha, nandun sila sa barko, sa ark na binuo, para meron ding parang dito, trivia din po tayo. Ang makahula nito may prize next Sunday. Ilang araw nag-stay sila Noah doon sa bark kasama ng kanyang pamilya? Ha? Sa tingin, ilan? Sino? Volunteer? May friend nyo? Si Ben? Tayo? 40 days, 40 nights. Yun yung pagulan. Ilang araw nag-stay? Yung nag-stay sila after ng ulan, di ba? 40 days, 40 nights. Umulan, hindi huminto yun, di ko ba bumaha na. Andun sila sa loob ng barko. So bago humupa yung baha, ilang araw sila nakakulong doon sa ark na yon? Meron po? Hula lang. 1 year. Sige. 7 araw po. 7 araw ang bilisan. 1 year. 1 year. Sino yung sabi 1 year? Sino? Muntik na. Okay, so ilan ang araw sa isang taon? 364 and a half. Sabi nga, di ba may and a half tayo? 364 na lang. Pero 370 days. 370 days nung nanalatak sila doon sa loob ng... Kung hindi kaya handa sila Noe at ang kanyang pamilya, sa tingin niyo po ba maniniwala sila sa Diyos? Di po ba? Kaya nga mga kapatid, bago pa man dumating yung baha at paggawa ng ark, ay handa na yung pananampalataya ni Noe. Okay? Kasi kung hindi siya handa, maaaring madamay siya o maparehas niya doon sa mga taong yun. Itong mga taong ito, mas malaking porsyento na hindi naniniwala, dito na lang ako. Kasi karamihan, ganun tayo ngayon eh. Kung saan yung marami, doon tayo, tama?
Kaya minsan marami napapahamak eh. Ha? Kasi kung saan yung marami, doon tayo, dito yung dito yung sikat. Kaya nga yung umaga ito mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoong Diyos ay paghandaan po natin ngayon. Kasi ang pagdating ng malaking baha sa time ni Noe, mga kapatid, ay hindi na malayo ng tao dahil sa kanilang makasariling hangarin. Yung selflessness, yung makasarili. Nagpatuloy sila sa pagkain, inuman, yung kasamaan na ginagawa po nila ng panahon na yun. Nagpatuloy po sila. Okay? Kaya nga paalala sa atin ng Panginoong Diyos, bakit sa palagay po natin laganap yung maraming katiwalian, maraming kahirapan, yung kahiwalayan, yun din yun. Okay? Sabi sa verse na nilagay ko po dyan, sa Matthew 24 verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ito yung darating na panahon. Lalaganap pa yung masigit na kasamaan, kaya manlalamig din. Kapag hindi po tayo handa, manlalamig din po tayo. Kaya ngayon palang prepare, parang tingnan po natin next month, Holy Week, na-receive na natin yung promise ni Lord di po ba, na tayo tinubos na sa ating mga kasalanan. Nung namatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, yun yung promise. Pero may pangalawang pangako ang Panginoong Diyos, na siya'y muling babalik para lubusin, no? Tunay na lubusin yung ating pagkakaligtas. Babalik po siya ulit. Yun yung dinidiin ng mensahe ngayong umaga nito. Kaya prepare tayo. Hindi man natin alam, sabi nga, di po ba, hindi man natin alam kung kailan, pero dapat maging handa po tayo. Prepare. Yun yung pinakamahalaga na dapat natin matutunan sa umagang ito. Isa pa, ito yung darating na higit pang masasama. Kung titingnan, kung babasahin po natin itong verse na ito, sige, paki-forward po. Sa 2 Timothy chapter 3, 1-5, nangyayari na yan. Okay? Nangyayari na yan. Pero maniwala po kayo sa hindi, pagdating ng huling araw, mas hihigitan pa yung kasamaan na nakasulat yan. Ang sabi, basahin po natin. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kabuluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Ayan, makasarili. Maibigin sa salapi, mukhang pera, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwaid sa magulang, walang utang na loob at kapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapatirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo na pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ito yung mangyayari sa mga huling araw. The last days. At nangyayari na po na sa panahon po natin. Di ba? Lahat na nakasulat po niyan nangyayari, pero hindi naman lahat ng tao ay applicable. Hindi naman nakikita. Pero mas marami na tayo nakikita ang ganun. Di ba? Makasarili. Bakit nagkakaroon ng opposition? Dahil sa pera, di ba? Bakit nagkakaroon ng katiwalian sa mga kumpanya? Dahil sa makasarili. Bakit minsan nakakakita tayo? Yung anak, yun yung nanay, at yung anak, nanay, yun yung anak. Nagkabaliktad. Di ba? Ha? Nangyari na, di ba? Oh, yung mga mayayabang, di ba? Kaya pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos, kung ano yung nakikita mo ngayon, mas sigit pa yung mangyayari sa inatin. Kaya maganda po tayo. Piniprepare po tayo ng Panginoong Jesucristo habang isi-celebrate muli natin yung Holy Week next month. Pag-alala ng kabutihan ng Panginoong Diyos na ang kahit ang Panginoong Diyos ay handa, no? Siya rin ang magandang halimbawa sa paghahanda. Kung titignan nyo, nasa proseso rin. Bakit nung tinanganak ang Panginoong Jesucristo, 1 year old pa lang ipinapuna sa krus? Di po ba? Ilang taon ba si Jesus Christ nagsimula sa ministry? So 30 years old na siya. Bakit kailangan niyang dumaan sa mahirap na buhay? Bakit kailangan siyang alipustahin ng mga tao?
Pero naging handa ang Panginoong Jesucristo. Yung 3 years na ministry niya, sobrang hirap pa yung nangyari sa buhay niya. Na kahit na nagpapakita na siya ng mga miracle, nagpapagaling na siya ng mga may sakit, bumubuhay ng mga patay, nagpapakain ng mga libu-libong mga tao sa pamamagitan ng ilang pirasong isda at tinapay lang, pero nakaranas pa rin siya ng kasamaan ng mundo. Di ba? Pwede niya sabihin, Lord, kunin mo na lang ako. Hindi ko kaya. Pero handain, pinrepare niya yung sarili niya para sa atin. Kaya para sa kaligtasan ng iba. So, kung pinipare ng Diyos tayo, dapat tayo din. Mayroon tayong sa sarili po natin, pagmamalasakit po sa sarili po natin. Na kung hindi po tayo magiging handa sa darating na mga kasamaan sa mundong ito, mga kapatid, kung hindi tayo magpapalago sa ating pananampalataya, kung hindi tayo maniniwala na may Diyos talaga, maaring mandamig din tayo katulad na nakasulat yan. Totoo po yan, backward po sa Matthew chapter 24 verse 12. Marami ang lalaganap ang kasamaan kahit manlalamig ang pag-ibig ng marami. Darating ang panahon talaga, mga kapatid, darating yung time na mas majority na kahit alam mong hindi tama dahil hindi ka handa, sasabi ka na lang, aanig ka na lang, okay? Kakampi ka na lang sa kanila. Hindi ka handa eh. Yung pagdating ng araw, sabi nga, diba, sa Europe mayroon ng mga chips. Pag wala kang chips sa katawan, di ba, yung antichrist na sinasabi darating na, di ba, ay hindi ka makakabili ng pagkain, o hindi ka makag-grocery, o kung ano man yung bibilhin mo. Kaya paghandaan po natin, mga kapatid, ibali nang maghirap tayo sa mundong ito, pero makaranas tayo ng kasamaan ng mundo, ang mahalaga, yung pananampalataya natin. Na? Kasi yung eternity yung dapat yung makita po natin yung eternal life, hindi yung temporary lang. Okay? Maganda po tayo kasi marami pa talaga na makakasakit po sa atin, no? Okay, paki-forward to. Sa point number 2 natin, bakit napakahalaga ang paghahanda? Kasi mawawala tayo sa focus. Kung hindi ka handa, di ba, mawawala ka talaga sa focus, mga kapatid. Yun yung katotohanan. Sabi sa Matthew 24 verse 40-42, sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Ano ka ibig sabihin ng talinhaga ng Panginoong Jesucristo dito? Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo, dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Okay? Maghanda kayo, mga kapatid, kasi baka pagdating ng araw, ay mawala tayo sa focus. Dito sa talinhagang ito, parang yung kanta, di ba? Isang iiwanan, isang babalikan, di ba? Okay lang sana kung babalikan ka pa, di ba? So, alam niyo kung ibig sabihin yan, mga kapatid, bakit yan yung sinabi ng Panginoong Jesucristo? Kung pagninilayan natin itong verses na ito, parehas na tinutukoy dito na sila'y parehas na nagtatrabaho. Tama? Parehas na nagtatrabaho yan, di po ba? Bakit yung isa kukunin, yung isa iiwanan? Bakit kaya? Kasi minsan sa buhay po natin, ano na natin na pasimplihin na lang natin. Kunwari, anong pangalan mo, kuya? Adam? Adam. Gab. Okay, si Adam at si Gab. Okay. So parehas naman sila nagsisimba. Parehas sila nandito sa simbahan. Tama? Pasimplihin natin. Pero bakit si Adam hindi kinuha, si Gab kinuha? Okay, sabihin natin, pinili ng Diyos si Gab, pero si Adam hindi. Bakit kaya? Parehas naman tayo nagsimba. Kasi mga kapatid, pagpunta pa lang dito, nag-prepare na sila. Diba? Hinanda nila yung kanilang damit. Parehas. Kaya tingnan nyo, ang gwapo nila, di ba? Oh, sino niwala gwapo sila? Umuuna lang kayo, no? Gwapo naman talaga sila, di ba?
Oh, naghanda silang damit, naligo silang dalawa, hinanda nila yung sarili nila, mabango, para yung katabi nila hindi mabanguan. Pero nakalimutan ni Adam na ihanda yung kanyang puso sa pakikinig at pagtanggap ng salita ng Panginoon Diyos. Di ba ba? Bakit naiwanan si Adam? Kasi hindi niya inihanda yung puso niya at handang tanggapin ang salita ng Diyos pagdating dito. Anong ginawa ni Adam pagdating dito? Tinitignan niya yung crush niya. Di ba? Tinitignan niya mga kaibigan na ikipagkwentuhan. Sa tingin niyo po ba mga kapatid na nakuha niya yung mensahe ng Panginoon? Sa tingin niyo po ba lalago siya? Ha? Sa tingin niyo ba makakapaghanda yung kanyang spiritual life sa pagdating ng Panginoong Jesucristo? Hindi. Nakuha niyo po ibig sabihin? Pagpunta po niya rito, lahat po tayo pantay-pantay pumunta rito. Pero sana panalangin ko na pagpunta din natin dito, hindi lang yung ganda ng ating damit, ng itsura po natin, yung ganda natin, kundi yung mga puso po natin na handang makinig at tanggapin ang salita ng Panginoon. Kaya kasi baka mamaya, magtaka ka di ba? Rapture time. Bakit yung katabi mo, bigla na lang nawala? Ikaw andyan pa rin? Napanood niyo yung yung pastor na ano bang pelikula yun? God, ha? Nawala yung sino. Di ba nagpipreach yung pastor? Habang nagpipreach siya, biglang nawala na yung mga tao. Siya nagtsatsalta pa rin. Nandun pa rin. Bakit? Kasi yung pastor nagpipreach siya, wala sa puso, hindi niya sinasapamuhay yung pinapreach siya. Mas mabuti pa yung nakikinig. Di ba ba? Kasi nagpipreach. Yun yung sinasabi ko po sa inyo, baka mawala tayo sa focus. Akala kasi natin, okay na tayo, nagsisimba tayo, yun yung salvation, yun yung kaligtasan lang. Yung pupunta tayo sa simbahan, di ba? Pupunta tayo, mag-ano tayo ng daliri natin sa tubig, at okay na, naalis ka na. Yung tutok-tok ka sa pintuan ng simbahan, after nun, aalis ka na, di ba ba? Yung nakakita na kayo, hihimasin mo yung pintuan lang, okay na, di ba na, akala mo, banal ka na, huli ka na, akala mo, nalulugod ka ng Panginoon Diyos. Hindi yun yung focus, mga kapatid. Hindi yung sinasabi ng Panginoon Diyos, mga kapatid sa atin. Yung pananampalataya po natin, dapat inuunawa po natin yan. Lalago ka ba pagpunas na ng panyo sa pintuan? May matututunan ka ba? Pagdating na ng mga ganung bagay, yung pinapaalam, nire-remind ko na po kayo. Ang tunay na may focus, yung puso mo, yung naiintindihan mo. Yung nagbabasa ka ng Biblia, sabi ng pastor mo, yung leader mo, basahin mo from Genesis to Revelation, di bali nang hanggang 1 taon na sa Genesis ka pa, kung iniintindi mo namang mabuti. Hindi pa bilisan sabihin mo sa katabi mo ulit. Ha? Kasi kung sa tingin niyo po ba, may magkaka-focus ka, maiintindihan mo yung sinasabi ng Diyos, ang bilis mong basahin. Di ba ba? Huwag niyo akong gayahin. Pag nagbabasa ako ng mga libro, pag may mga libro yung mga anak ko, sisimulan ko sa simula. Pag nainip na ako sa ending na, sa dulo na kaagad. May naintindihan ba ako? Nalaman ko na happy ending. Pero nalaman ko ba kung ano yung pinagdaanan ng mag-boyfriend? O ng mga karakter doon sa kwento? Hindi. Di ba ba? Babalikan mo ulit, magtatanong mo ulit. Kaya natutuwa ako dun sa mga nanonood ng sine. Di ba ba? Yung magkasama sila nanonood ng sine, paglabas ng sine, yun yung pinagkukwentuhan. Mas maganda yun. No? Habang nandito tayo, di ba ba nakikinig tayo, pare-parehas tayo nandito, nakikinig sa salita ng Diyos. Paglabas mo, yun pa rin yung pinagkukwento. Mas masarap yun. Mas maganda yun. Kasi ibig sabihin, nagustuhan nyo yung pinanood nyo. Amen? Interesado ka doon. Minsan nakakainis yun, no? Naiinis kayo, di ba? Yung nanood kayo, sine, pero kwento ng kwento. Oh. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, upang hindi tayo mawala sa focus, yung puso. Ha? Hindi yung presensya mo na nandito ka lang. O yung time mo na nababasa ng Bible pero wala sa focus. Paki-forward to. Romans 13 verse 12.
namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Okay? Yun yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo kanina, lahat naman tayo dito ay lilisan sa mundong ito. Tama? Pero mas gusto niyo ba na maalala po sa inyo yung kasamaan? Yung pagkukwentuhan ka ng mga next generation, si ganito, kuripot yun, tamad yun, di ba? Salbahe yung taong yun. Gusto niyo ba yung maging, yung alalahanin sa inyo? Especially kami mga matatanda na, di ba? Gusto niyo ba maalala sa atin ng mga next generation, hindi magaganda? So, dapat nating harapin yung katotohanan na lahat tayo lilisan sa mundong ito, walang nakakaalam katulad ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, di ba? Na kung saan dapat yung mapagkwentuhan po sa atin yung mabubuti. Tama? Amen? At hindi lang yung mga ka-benefits yun, pati pamilya mo, kamag-anak mo, itong tao ito, mabuti pala ito, di ba? Maalala ng mga tao. So, focus ha? Yung focus po natin mga kapatid ay dapat ihanda po natin. Upang sa ganoon, hindi tayo maligaw. Next po, number 3. Ito po yung katotohanan na babalik sa Jesus na hindi inaasahan. Paki-forward po. Sa Matthew 24:43-44, unawain ninyo ito kung alam na may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw. Siya'y maghahanda at hindi niya pababayang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Diba pinalinaw mismo ng Panginoon Jesucristo yung kanyang pagbabalik? No? Walang nakakaalam. Kahit yung mga anghel sa langit, walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoon Jesucristo. Di ba katulad sa magnanakaw? Sasabihin ba ng magnanakaw, Jojo, magnanakaw sa mamayang gabi? Basta sasabihin ba ng magnanakaw na magnanakaw sa kanila? Hindi, di ba? Kasi kung sinabi ng magnanakaw, isasarado niya yung pinto. Magbabantay siya hanggang sa dumating yung magnanakaw. Ganon din ang Panginoon Jesucristo. Kasi gusto ng Panginoon Jesucristo na pagdating niya, yung handa po tayo, yung puso po natin. Ha? Kasi baka mamaya pagdating ng Panginoon Jesucristo, gusto mong pumunta sa langit. Pero pagdating sa langit wala ang beer. Diba? Hindi ka mag-enjoy. Diba? Ay, ito pala yung langit. Ganito pala. Diba? Oo. So, dapat maunawaan mo. Dapat maging handa ka. Di po ba? Kapag babalik ng Panginoong Jesucristo, walang nakakaalam. Katulad ng 10 dalaga na talinghaga muli ng Panginoong Jesucristo na mag-aabang ng dalagang ikakasal. 10 dalaga. Yung 10 dalagang yon may 5 matalino at may 5 hangal. So, sasalubungin nila yung kanilang bride, yung groom, di po ba, malayo. Hindi pa nila alam kung kailan babalik. So, ang ginawa ng 5, yung 10, nagdasila sila ng parehas ng mga ilawan. Yung may gas. Nung araw, di ba yung tela, di ba nila sinisindihan yung may gas yun. So, sa kanilang paglalakbay, sasalubungin yung groom, yung 5, hindi nagdala ng extra gas. Yung 5, may dalang extra gas. So sa tingin nyo, sino yung nakasalubong doon sa lalaking kakasal? Yung 5 na nagdala ng gas, extra gas. Kaya nga mga kapatid, ano yung extra gas po natin? Yung extra word of God. Yung extra na nalalaman mo patungkol sa Panginoong Jesucristo. Yung mga promises ni Lord na mag-i-encourage sa iyo. Sa tuwing may mga problemang dumarating, maalala mo yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos na pinapaniwalaan mo. Hindi yung ang ganda ng Word of God and I will provide all your needs. Lagi mong hawak-hawak yun. Dumating yung problema, wala kang makain. Akala ko ba, ang Diyos ay mag-provide sa lahat ng pangangailangan ko. So hindi ka naniwala, hindi pala totoo. Ano nangyari? Hindi ba? Ang totoong mananampalataya, kapag sinabi ng Diyos yan, hindi insakto na pagkain ang ibibigay sa iyo kapag nawalan ka ng pagkain. Humingi ka ng karunungan sa Panginoon kung ano yung ibibigay ng Panginoon na makakabuti sa iyo. Amen? Ang Diyos talaga totoo nagpo-provide sa buhay po namin, no? Sa lahat na nangyari sa buhay po namin. Kaya, ngayon si Sir Maggie nasa hospital ngayon.
Pero ang grabe yung kabutihan ng Panginoon talaga. Sobra. Hindi ko man maidetalye, Manila Doctors, pag narinig yung Manila Doctors Hospital, ay mamahalin. Yun yung mga pinakaunang hospital sa Maynila na private. Pero si Lord nagpo-provide. Sa paanong pagpo-provide, hindi pera yung binibigay. Diba? Hindi instantly. Bakit na hospital sa Maggie marami mga discount o nabayaran yung mga dapat bayaran dahil sa malalaking halaga ng mga laboratory, ng mga test na ginagawa. Dahil bago pa man dumating itong pagkakataong ito, tinipid na ng Panginoon yung gagastusin. Hindi pera, kundi yung HMO ng mga anak namin. Una si Jennifer. Sa tuwing na hospital si Sir Maggie, yung HMO, yung health card ang ginagamit. And then, itong bago ang sa hospital pa ng Sir Maggie, yung kay Justin naman, yung ginagamit na HMO. Tignan nyo, di ba ba? Pinipipin ni Lord. Hindi nagkataon na nagtatrabaho sa BDO yung pangalawa kong anak para kumita lang ng sweldo. May extra pa doon, yung health card na gagamitin ni Sister Maggie para gagastusin ngayon dito sa kanyang hospital. Amen, nakikita niyo ibig kong sabihin, mga kapatid, kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon, magpo-focus tayo, maniniwala ng Panginoong Diyos, kasama po natin, bago pa man dumating yung mga problema po natin, nakahanda na lahat. Ha? Nakahanda na po natin. Pero minsan nakaka-amaze di Lord eh. Grabe, di ba? May experience nyo rin po ito mga kapatid, no? At maniwala po tayo dito sa sinasabi ng Panginoon sa Kristo na unawain ninyo ito. Kung alam na may alam bahay kung anong oras sa gabi darating magdalakaw siya maghahanda at hindi niya pababayaan papasukin ang kanyang bahay. Ganon din yung buhay po natin. Okay? At maniwala po tayo kasi sabi nga paki-forward po. 1 Thessalonica 5:2-3 sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magdanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng tao, tiwasay at panatag lahat, bigla na lang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga anak. Diba minsan, yung mga babaeng nagbubuntis din, ito ba? Ganoon yung pagdating ng Panginoon sa inalimbawa din. Alam mo na kabuwanan mo na, di ko ba? Pero hindi mo alam kung kailan mismo yung araw. Tama? Tama? Di ba? Alam mo yung kabuwanan mo lang. Ngayon, January, manganganak na ako kasi 9 months na. Pero yung mismong oras at araw, hindi mo yan malalaman. Pwede na lang kung cesarean. Di ba ba? Yun yung sinasabi sa atin. At gusto kong paniwalain kayo ulit. Sabi sa John, pag-ipongbat ko, 14:2-3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. May specific date ba na nilagay ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagbabalik? Wala din. Pero sure ba na babalik ang Panginoon sa Kristo? Amen. Sigurado. Totoo. Na babalik siya. Pero hindi natin alam kasi sabi niya, ako'y pupunta doon para maipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik at dadalhin ko kayo. Walang specific time, walang specific date, kaya lagi tayong maghanda. At alam naman natin kung saan tayo, di ko ba? Yung paghahanda yon. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, okay na po ba sa inyo yan para maging handa tayo? Di ba ba? Wala nang iba. Di ba ba? Para prepared po tayo. Isama lang natin ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Makataas na po tayo na mga kapaghanda po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Amen. Nawa mga kapatid, may natutunan po tayo dito sa message ng Panginoon. At pagdating ng mahal na araw,
ma-enjoy po natin. Hindi yung Biyernes Santo yung mukha mo. Patay na naman si Jesus. Bawal na naman kumain ng karne. Bawal maligo. Bawal maglaro. Bawal magingay. Mga kapatid, kung handa po tayo, naiintindihan po natin, rejoice. Mag-rejoice po tayo sapagkat ang pangako ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, kung handa po tayo, ay isasama na tayo sa kanyang kaharian. Amen? Amen. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon. At kami pinaalalahanan mo na kami maghanda. Panginoon, sapagkat tunay nga na kung masama na yung nangyayari sa aming paligid, at mayroon pang mga kasamaan sa mga huling araw na darating. Panginoon, salamat po, Panginoon, na pinaalalahanan mo rin po kami na hindi porket nagsisimba na po kami, hindi porket nagbabasa ka na kami ng Bible, Lord, hindi porket gumagawa kami ng mabuti, kung hindi naman ito kagustuhan ng aming mga puso, kung hindi ito bukal, Panginoon, kung hindi namin ito 100% na nais gawin sa ibang tao, ay wala rin silbi, Panginoon. Kaya nawa, Panginoon, ihanda mo po kami na sa lahat po ng aming gagawin, ay maihanda po namin, especially, Lord, yung aming puso sa pagtanggap at pakikinig at pagsasapamuhay ng iyong mga salita. Panginoon, salamat din po sa iyong mga paalala na ikaw nga ay tunay na babalik katulad ng isang magnanakaw. Hindi po namin nalalaman, Panginoon. Pero nawa, Lord, mag-focus po kami. Magalak po kami, mag-enjoy po kami. Every time, Lord, na sincelebrate po namin yung mahal na araw, Panginoon. Kung ano yung sakripisyo mo, kung gaano mo kami kamahal, na inialay mo ang iyong buhay, Panginoon, para sa tiyak na kaligtasan po ng bawat mananampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang puso ng bawat isa na tumanggap at tatanggapin, Panginoon, ang iyong mga salita pa sa darating na panahon. Muli naman, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ayan. Praise, praise. And handa natin na itong mga loob para sa Panginoon. Ayan. Samahan niyo rin po ako umawit. Thank you, Lord. It's peace with the grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sama-sama po natin ipag-prayan tayo sa ano. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Pinipurit, pinapasalamatan, sinasamba, dinadakilan namin kayo, Lord God, in Jesus' name. Lord, maraming salamat po sa pagmamahal, sa kabutihan niyo po sa amin. At laging nandyan ka po, Lord God, na inaasahan namin sa lahat ng oras. Salamat po, Lord God, ikaw nga po yung aming great provider, na ikaw po lagi yung nagpupuno sa kakulungan sa buhay namin. Maraming salamat din po, Lord, sa patuloy na buong pusong pinagkakaloba kami ng tithes and offering.
kung ano man po yung meron kami ngayon, Lord, ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. At marapat lamang na ibalik namin lahat kung ano po yung the best para sa inyo, Lord God. At patuloy niyo pong i-bless itong tithes and offering, Lord, at palaguin ng magamit sa mga pangangailangan at gawain ng iyong simbahan. At kayo na po, Lord God, ang bahalang magbalik sa kanila ng higit pa at sobrang pagpapala na sa iyo lang po nagmumula. Maraming salamat po, Lord. Pinagkakatiwala na po namin ang lahat-lahat sa aming buhay. Ito po yung aming samot dalangin. Lahat po ng mataas na papurit, salamat, pagsamba, pagdakila at pagmamahal. Sa iyo lang po namin binabalik. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Amen, Lord. Ayan mga kapatid, sama-sama tayong tumayo and sa ating pangwakas na awitin. And thank you Lord sa message niya. Ayan, maghihanda tayo. Prepare our heart. Thank you Lord sa message. And let's sing. Lord, unto your grace, your sin amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Promise of love, but my heart is escaping. Speak to me, Lord. Please speak to me, Lord. Your servant is listening over to yours. I hear you whispering, my hope has come. My heart is safely undone. From the fortress, I found my fortress. You and my soul is echoed with you. My resting place hangs in your name, forever saving. The singer, speak to me, Lord. Speak to me, Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whisper, my hope has come. My heart is safely undone. My church, I found my fortress. I found my fortress in you. And my soul is echoed with you. My resting place is in your grace. I found my fortress in you. And my soul is echoed with you. My resting place is in your grace. You're my savior, so you say you are never far away, always reaching out to say, I'm weakness covered by His strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by His strength, and I am found forever safe. You are never far
to you, Jesus. My resting place is in you. I'm forever saved. Thank you, Lord. Tayo pong natin yung mukha. Damin po natin muli yung kabutihan ng Panginoon. May pagpasalamat po tayo kapag napaalalahanan po tayo na hindi tayo dapat na sa walang kibo o magaksaya ng oras na hindi lumago, hindi makilala ang Panginoong Jesucristo. Pinaalalahanan tayo ng Panginoon, mag-iinda po tayo upang hindi tayo madistract sa mangyayari sa paligid natin pagdating ng araw. Na hindi na tayo magtaka, kundi tayo makapagpatuloy manampalataya na may Diyos na gumagabay po sa atin. Upang hindi rin tayo magtaka pagdating ng araw na bakit hindi ka napasama sa buhay na walang hanggan. Maniwala po tayo na babalik ang Panginoong Jesucristo sa takdang panahon, sa tamang oras. Kaya napakahalaga na may handa po natin yung ating mga sarili, ang ating kaluluwa. Ang nais kong i-remind po sa bawat isa sa inyo, ang kaligtasan ay hindi parang isang okasyon na ikaw ay naimbitahan po at walang isama ang iyong mga kaibigan, ang iyong pamilya. Yung salvation o yung buhay na walang hanggan ay personal po yan. Individual. Ayon sa iyong pananampalataya. So nawa, magkaroon din tayo ng desire na nakarinig ngayon dito sa umagang ito na yung mga mahal natin sa buhay na gusto rin natin na maghanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay mai-remind din sila. Mag-ahagin din sila ng salita ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung sinasabi natin mahal po natin sila, hindi natin nanaisin na sila'y katulad ng isang babaeng nasa gilingan na iniwan. Na sila'y maiwan pagdating ng panahon. Lord, salamat po sa iyong salita. Una-una, salamat po sa iyong dakilang pagmamahal na hindi mo nais na mapahamak na kahit isang tao dito sa mundo ito. Nung pinagkaloob mo po sa amin ang Panginoong Jesucristo, ang iyong bugtong na anak, ipinapos sa krus, tinanggap ang lahat ng parusa, sakit, physically, emotionally, mentally, but Lord, tinanggap lahat ng Panginoong Jesucristo upang kami magkaroon ng kaligtasan kung kami ay mananampalataya. Ayon sa iyong mga salita sa John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sanlibutan. Ipinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, thank you so much, Lord, sa pagmamahal mo po sa amin. Sa kabila ng mga kasalanan na aming nagawa, sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng nagawa po namin pananakit sa damdamin ng ibang tao, you still love us, Lord, kung kami, Panginoon, ay magre-repent. Kung pagsisisihan namin yung mga nagawa namin mga kasalanan, kung tatanggapin po namin ang aming Panginoon Jesucristo na aming mga buhay. Thank you so much, Lord, sa offer na ito. Ang buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ngayon sa umagang ito, ang bawat sa amin patuloy na huwag magmadali. Panginoon, nakilalanin ka. Sana, Panginoon, ay pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Intindihin mabuti, Panginoon. Sapagkat hindi ka namin magagawang mahalin at tanggapin sa buhay po namin kung hindi ka namin makikilala ng lubusan.
Lord, bigyan mo po kami ng desire sa aming mga puso, Panginoon, na kilalanin kang mabuti. Bigyan mo po kami ng quality time, Lord, na magsaliksik patungkol sa iyo. Yung katapatan at yung dakilang pagmamahal. Lord, tulungan mo rin kami na makahanap ng mga mananagong mananampalataya na kami magpapakumbaba, na magpapaturo sa kanila, Panginoon. Na kami magpapakumbaba, Panginoon, na aaminin po namin na marami pa kami hindi nalalaman patungkol sa iyo, aming Panginoon Diyos. Lord, bigyan mo po kami ng kakawalan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang mananampalataya na may puso, Panginoon, na kami ay turuan din ng katulad ng ginagawa niya. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Hindi ko man nalalaman ang pinagdadaanan ng bawat isa, Lord. Ikaw ang Diyos na nakakaalam. Nung isinakripisyo mo ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo, ay binuhat mo na lahat, Panginoon, ng aming mga kapangangailangan. Financially, yung health, Lord, yung wisdom, yung relationship, ay kinuha mo na lahat, Lord. Na kung kami mananampalataya lamang sa iyo, Panginoon, kung magkakaroon na kami ng wisdom, Lord, wala na kami dapat na ipag-aalala. Kaya sinabi mo nga sa iyong mga alagad nung ikaw ay aakyat na sa langit, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo ito. Nawa, Lord, yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, sa lahat ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, yan ilagay mo po sa kanilang buhay. Kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kagalakan na sa kabila, Panginoon, ng mga problema sa buhay ay patuloy na magpapatuloy sa kanila pong pananampalataya sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako na hindi mo kami pababayaan, na hindi iiwan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, at patuloy na, Lord, ay tinatas mo namin sa Sister Margie, Lord. Yakapin mo, Panginoon, pakahigpitan mo ang yakap mo sa kanya, kasama si Jasmine at si Ginny, Panginoon, na sila'y patuloy na maging matatag. Aliwin mo po sila, Panginoon. Aliwin mo si Sir Margie, Lord, sa mga oras na mayroong pain, Lord, na nararamdaman. Lord, yakapin mo, patuloy na yung kanyang pananampalataya sa iyo, ang siyang magiging katagumpayan ng lahat ng ito, Lord. Salamat po sa pagkakataon, Lord, yung opportunity, Lord, na siya yung hinahanap, Panginoon, na binigyan mo ng pagkakataon na blessing mo lang kay Pastor Edo, Panginoon, sa kanyang buong pamilya. Sa darating na kidney transplant, Lord, katulad ng pag-claim po namin sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay, na kiniklaim na po namin din, Lord, yung victory, Panginoon. Panginoon, ikaw ang Diyos na magpo-provide, Lord, sa mga natitira pang nagsusin. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, ikaw ang Diyos na nalulugod sa mabuti. Ikaw ang Diyos na nalulugod sa mga taong umaasa sa iyo. Sa ikaw ang Diyos na nalulugod sa mga tunay na nanampalataya sa iyo, Panginoon. Kaya muli, Ama, salamat po sa bawat isa na nandito ngayon, na nanalangin, sumusuporta at nagmamahal, Panginoon, para kay Sir Margie at kay Pastor Edo, Lord. Thank you so much at itinataas na po namin sa iyo ang natitira pang mga gawain sa mga susunod na araw, Panginoon. Ang maging handa po ang bawat isa sa amin, Lord, nawa sa iyong pagbabalik, ay handa po kami, Panginoon, na tuos, taas loob, Panginoon, at kami haharap sa iyo, Panginoon. Salamat po muli habang may pagkakataon pa, nawa, Panginoon, yung isip at puso namin, Panginoon, ay baguhin na po namin, Panginoon, at mabuhay ayon sa iyong dakilang kalooban. Pagpalain mo, ingatan ang bawat isa, kapayapaan, kagalakan, mga pagpapalang nagmumula sa iyong kaharian ay maranasan ng bawat mananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. See
us with His power. He has raised us to God and glory. For as He has done. Amen. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin, ingatan at maranasan ang kabutihan niya sa mga darating pang mga araw. God bless you all. Wala po muna ulit discipleship ang primary leaders. Kawal muna ulit tayo. Okay? God bless po. Ngayon, happy Sunday po sa lahat. Magkamain po tayo.